tayong mga pag-aaral dito na galing sa ating kay Pastor Noel Espinosa na merong mga exception tungkol dyan sa salitang suicide. Hindi ko lang alam kung matatapos po natin ngayon dahil malapit na rin maluto yung ating pagkain, no? Pero dito po, ang pagkukunan po natin ang mga talata pong bilang panguna sa ating pag-aaral ay matatagpuan sa Marcos 8, Mark 8, verse 36 to 37, no? At ito po ay, ang sabi rito, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul?" Sa Tagalog, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. So ang buhay pala natin, ang buhay ng isang tao ay hindi natin maitutumbas, no, sa kaluwalhatian na pwedeng ibigay ng Panginoon. Magtamasa ka nga ng maraming mga bagay, makuha mo man yung buong mundo, pero yung kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Ano ang silbi ng mga bagay-bagay na natamo mo sa buong mundo, no? So, ano ba ang tungkol sa parang ayaw pulobat na. Okay. Dito po tayo sa sin of thought of suicide. Yan, no? So paglilinaw lang po, no? Sa Roman Catholic, yung salitang, yung pagtuturo nila tungkol sa suicide ay nababahagi sa yung kasalanan po, no? Ang suicide ay nakakategorize ito doon sa tinatawag nating mortal sin, no? Sa Roman Catholic, mayroon silang tinatawag na mortal sin at tinatawag nating venial sin. Ngayon, ano ba yung dalawang to? Ang mortal sin, ito yung mga kasalanan na magpapahamak sa iyong kaluluwa. O kung makababasa po natin yung mga nakasulat niya, no? Ang sabi rito, that's what makes it mortal. Ang sabi diyan, no? Galing ito doon sa Catechism ng Catholic Church. Pagka ang isang tao ay nagkasala ng isang mabigat na kasalanan, mayroong mga bagay-bagay para ito ay matatawag nating isang mortal, no? Sabi rito, meron tayong ito ay grabe. Ang kasalanan ay mabigat. Pangalawa, meron tayong full knowledge, at yung pangatlo ay meron tayong deliberate consent na sinasabi, no? Pero ito ay turo ng Catholic, no? Hindi ito yung turo natin. Bakit pinabibigat nito yung kasalanan para sa kanila? Bakit nagiging mortal? Pagka ang isang bagay na kasalanan ay mabigat. Pangalawa, meron kang full knowledge doon sa gagawin mong kasalanan. Halimbawa, alam mo na pagka nahawakan mo itong kutsilyo na to at nakita mo yung kaaway mo, ay papatayin mo. Okay? Ito yung full knowledge mo, no? Alam mo rin sa sarili mo na galit ka sa kanya at wag na wag siyang lalapit dahil pag lumapit siya, papatayin mo siya, no? So ando doon na sa isip mo. Meron ka ng full knowledge sa gagawin mo. Pangatlo, yung deliberate consent o yung tinatawag nating voluntariness. Ito ay ginawa mo. Kasi pwede ka namang mamili, gagawin ko ba ito o hindi, no? Pero ginawa mo. So, para sa kanila, ikaw ay nagkasalanan ng tinatawag na mortal sin. Yan. Ngayon, ano naman yung venial?
Pag sinabi nating venial, ayon sa kanila, ito ay pardonable. Pardonable sin. Yung mga simpleng kasalanan lang, no? Pero yung mga mortal sin, yung mga grabing kasalanan, ay pwede pang mamitigate kung kinulang ka dito sa tinatawag na kondisyon, no? Kung grabe nga ito, pero wala ka namang full knowledge. Hindi sapat ang iyong kaalaman tungkol doon sa mangyayari. At nalabanan mo yung kagustuhan mo na gawin yung isang bagay. Siyempre, nagkasala ka na sa isip mo. At sabi ng Bible, ito ay murderer ka ng tinatawag. Pagka ikaw ay nag-isip na ng ganun, no? Napapatayin mo siya, murderer ka na. Ganun pa man, yung act ng pagpatay ay hindi na isa katuparan, so yung pagiging mortal niya ay nabawasan. Okay? Nabawasan. So, ganun yung paniniwala ng Roman Catholic, no? Ngayon, sa ating paniniwala, hindi tayo naniniwala na ang ayan, nakalista po dyan yung iba't ibang mga grabeng kasalanan, no? Ayon sa, kasi hindi ko dapat yan, nakalimutan ko yung aking USB na yung mga ano lang dapat. Pero okay na rin. Kasi nagmamadali tayo, no? So, andyan nakasulat nga po yung mga grabeng mga kasalanan, no? Sabi rito, ito, no? Anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Yan, yung mga grabeng kasalanan. Pati yung, blasphemy, speaking ill of God, apostasy, sacrilege, heresy, perjury. Yan, ano ba yung sacrilege? Pag sinabi nating sacrilege, ito yung mga paglapastangan mo doon sa mga bagay na sinasabi nilang banal, no? Yun po. So, yun po yung mortal sin. At pag sinabing venial, ito ay pardonable. Pero sa atin po, lahat ng uri ng kasalanan ay damnable. Okay? Lahat, pag sinabing kasalanan, ito ay karapat-dapat sa parusa. Kahit nga yung mga taong mababait hindi ba? Hindi naman gumagawa ng kasalanan. Pero, pag hindi sila mananampalataya, meron silang kahatulan. Yan. Ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, kay Kristo, ang grace ay humihigit sa kasalanan. Sabi nito sa 5:20 ng Romans, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Sa pamamagitan ng kautusan, lalong lumitaw yung ating kasalanan, no? Pero, kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. The more na nakikita natin yung ating pagkamakasalanan, nakikita natin na kaya palang daigin ng biyaya ng Diyos yung kasalanan. Okay. So ito po yung dapat pag-ingatan ng mga mananampalataya. It is possible for a believer to be vulnerable to thoughts, acts of suicide. Bagamat tayo ay mga Kristiyano na, hindi nababawasan yung kasalanan sa pagiging Kristiyano mo na ikaw ay mag-iisip ng mga ganong mga kasalanan, ano? Ang isang mananampalataya ay dahil tayo ay nasa laman, no? Nakakapag-isip pa rin tayo ng mga bagay-bagay na tulad nun. Tayo ay nag-iisip ng suicide. Okay, sabi nito, it remains a serious offense when done by a believer, but it does not revert salvation. Seryosong offense pa rin ang suicide. Pag ito ay naisip, pumasok sa isip ng mananampalataya, lalong-lalo na kung ito'y nagawa, pero hindi ito
hindi nawawala yung ating kaligtasan. Kaya lang siyempre, questionin mo yung Kristiyanong nakagawa noon, no? Hindi natin alam kung ano ba talaga yung kanyang kalagayan bilang isang mananampalataya. Ngayon, kung siya ay tunay na mananampalataya, ay hindi nawawala ang kaligtasan. Mamaya po, pag-uusapan din po natin yan kung meron pa tayong oras. Okay. Exposing self to the prospect of death in kingdom service is not sinful suicide. Yan. Yung bang in-expose mo yung sarili mo doon sa nakikita mo nang mangyayari sa iyo na ikaw ay mamamatay doon sa paglilingkod mo, no? Sa paglilingkod mo sa Panginoon ay hindi sinful suicide. Halimbawa po si Pablo, no? Nung siya ay tinawag ng Diyos, nagkaroon na ng mga panganib yung kanyang buhay sa kanyang paglilingkod. At mayroon pa nga pagkakataon na siya ay pinipigilan, di ba, ng mga tao, ng mga kapatid niya. At yung banal na espiritu pa nga ay nagpahayag sa kanya na huwag kang pupunta sa mga ganitong lugar dahil marami nag-aabang sa yung mga nag-aabang sa iyo ang kamatayan. Pero sabi dito sa Acts chapter 20, verse 24, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So, dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, nasa sa panganib ang buhay mo, no? Pero dahil kailangan sumunod ka eh. Sumunod ka sa Diyos eh. Di ba? Kaya, bagamat yun ay parang suicide, no, sa tingin mo, pero hindi ito sinful. Kasi tayo ay mayroong tinatawag na higher goal, no? Pag ating tinimbang yung ating gagawin, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pero nasasapanganib yung ating buhay, mas nananaig yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Okay. Ano po yung punto natin sa ganitong yung dapat nating makita, no? Taking one's life out of hopelessness, both as thought and act, is sinful suicide. Pag ikaw ay nagpakamatay, no? Dahil ikaw ay wala ng pag-asa, iniisip mo pa lang yun, at lalo na kung yun ang sinful. Okay, yun ang may kukonsider nating sinful. Pagka ikaw ay dumanas ng mga ganitong sitwasyon at nawala na yung pag-asa mo sa buhay at nag-isip ka na, pakamatay na lang kaya ako, yun, kasalanan na yun, no? Okay? At tayong mga mananampalataya, hindi ligtas doon sa hopelessness, no? Sa ating pakiramdam na tayo ay ganun. Kaya mag-ingat po tayo, no? Suicide as sinful thought. Okay, dalawa po ito, no? Yung isa self-inflicted at yung isa naman ay help-assisted. Dalawa yan, no? Self-inflicted. Pag sinabi natin self-inflicted, ikaw yung gumawa niyan sa sarili mo. Sabi rito, the thought, act of intentionally taking one's own life, fatal or non-fatal. Ito po yung self-inflicted. Ngayon, ang sabi rito sa depression is the leading cause. There is a sense of worthlessness and hopelessness. Ang pagpapakamatay ay sanhi ng tinatawag nating depresyon. Ito yung sinasabi nilang leading cause. Meron ka ng sense ng parabang ikaw ay nababawasan na yung iyong self-esteem, naaawa ka na sa sarili mo, nagkaroon ka na ng labis na kalungkutan,
no? At tingin mo sa sarili mo, wala ka ng pag-asa. Lahat ng tao, nire-reject ka. Marami ng bagay para magdanas ka ng tinatawag nating depresyon. Okay. Ito po ay, depression is a real experience, emotional and physical. Lahat ay pwedeng magdanas ng depresyon. Okay? Emotional at physical. Alam natin yung istorya ni Job, ano? Sabi niya rito sa chapter 17 verse 1, ang aking diwa ay nanglulumo, ang aking mga kaarawan ay natatapos, ang libingan ay handa sa akin. Doon pa lang sa mga pananalita niyang ganun, mararamdaman mo na yung napakalalim na pagdadalamhati ni Job. At yun nga ay halos iniisip na niya yung kamatayan. Yung darating sa kanya yung kamatayan. Ang aking diwa ay nanglulumo. Okay? Sa isip, no? Ito ay depresyon. Ang aking mga kaarawan ay natatapos. So yan, nandun na yung prospect na ang kanyang katapusan ng kanyang buhay ay malapit ng matapos at ang libingan ay handa sa akin. So dumanas si Job ng emosyonal at physical na depresyon. Kasi nagkaroon siya ng mapakaraming pigsas sa katawan. Buong katawan yata niya, no? Tas inuuod pa, no? At isa na yun sa mga nagdala sa kanya sa tinatawag nating depression. Depression is response to distress, but the sufferer is unable to move on. Yan. Ito ay ating yung tugon natin sa distress na nangyayari sa atin, no? Ito ay nahihirapan tayong mag-move on pagka tayo ay dumanas na ng depression. Pero ako kasi nakaranas na rin ako ng depression, no? Kaya lang siguro napaglabanan ko lang talaga yung depression. Pero kailangan ko nang laging merong nakakausap. Pero yung iba na walang nakakausap ay humahantong sa suicide. Nagkakaroon sila ng ganong pag-iisip. Depression is compounded by irresponsible behavior. Ito nga, yung procrastination, no? Isa sa manifestation ng depression ay yung procrastination, yung pinagpapabukas mo pa yung mga dapat na gawin mo, no? Dahilan yan, ang isa sa mga dahilan yan ay dahil sa pag dumadanas ka na ng depression, sobrang kalungkutan, naapektuhan pati yung mga desisyon mo, yung pagkilos mo, yung mga dapat mong na mga bagay na dapat mong gawin, naapektuhan yon. Kaya ang nangyayari sa iyo ay magmukmuk ka na lang sa isang tabi, isipin mo kung ano yung mga bagay na nagpaano sa iyo, yung mga problemang dumating sa iyo, yun na lang lagi yung iniisip. Sabi rito, while procrastination isn't considered a formal symptom of depression, it can often be a manifestation or a contributing factor to depression. Yan, hindi naman kasi lahat ng procrastination dahil meron kang depression, no? Siguro tamad ka lang talaga. Kaya yung lagi gusto mo, bukas na lang. Hindi kasi tayo mga Pilipino, sabi nga, meron tayong tinatawag na manyana habit, no? Bukas na lang, hanggang sa hindi na matapos yung ginagawa. Pero sabi kasi ng maraming mga mababasa tayo na ang resulta ng depression, isa sa mga manifestation ng depression ay ang procrastination. Yan. Kasi magkakaroon tayo ng tinatawag na anxiety. Okay? Yung iyong pagkabalisa doon sa mga bagay na darating o kung ano ba yung mga bagay na gusto mong gawin sa susunod. Natatakot ka na baka may ganito yung sumapit sa'yo. Natatakot ka na baka mawalan ka nito dahil sa talagang wala ka, no? Wala. Yan.
Sabi rito, depression can make it difficult to start task due to feelings of fatigue, lack of interest, and negative thinking. Yan. Dahil sa pagod, nakakaranas ka ng pagod, kakulangan ng interes, at laging negatibo ang ating pag-iisip. Okay. Okay, point. Ang suicide ay self-murder and therefore covered by the sixth commandment. Sabi ng sixth commandment, huwag tayong papatay. So ito po ay kasama na sa second covered ito ng sixth commandment, ang pagpapakamatay. Siyempre, huwag mo rin patayin ang sarili mo, no? Meron ngang isang talata sa Bible na pagka ikaw ay na-hate, isip pa lang, di ba? Napupuot ka sa kapatid mo, ikaw ay murderer na. Okay? Ang tao naiinis din sa sarili niya, di ba? Tulad ni Judas. Yan, mamaya, ano po natin yan, ano? Suicide is, bakit ito kasalanan? It is a usurpation of the authority of God over life issues. Yan. Kinukuha natin yung karapatan ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Kasi siya ang may likha ng buhay at siya lang ang may karapatang kumuha nito. No? Sabi sa Deuteronomy 32:39, tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin, o liban sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako ang sumusugat at ako ang nagpapagaling. At wala lang makaliligtas sa aking kamay. Kaya pag oras na natin, hindi na natin pwedeng hadlangan ang kalooban ng Diyos kung tayo ay babawian na niya ng buhay. So kasalanan pagka tayo ay nag-suicide dahil kinukuha natin yung authority ng Diyos sa lahat ng mga may buhay. Okay? Hindi natin pwedeng ilagay sa ating kamay yung hindi naman natin pag-aari. At yun nga yung ating buhay. Pangalawa, all occurrences of suicide in the Bible were of people disobedient to God's will. Ito, si Saul. Lahat ng mga nangyayaring suicide sa Bible ay yung mga taong masuwayin sa kalooban ng Diyos. Ito, si Saul. Sabi sa 31, verse 4 ng 1 Samuel, siya ay nagsaksak, di ba? Hindi natin alam kung ano, pero pagkasabi rito, yung inano niya yung sarili niya doon sa tabak, no? Kasi marami nang humahabol sa kanya, no? Parang binagsak niya yung sarili niya doon sa ano. Pero hindi pa rin siya namatay noon, no? Nung makita siya ng isang lalaki na Amalisita, pag binasa niyo yung kasunod ng second Samuel, may nakita siyang isang lalaki na isang Amalisita. At yung sinabihan niya na patayin na siya. Kasi yung mga humahabol sa kanya ay pahihirapan lang siya. No? Kaya pinili lang niya na mamatay siya. Ito si Ahithophel sa 2 Samuel 7:23, nagbigti si Ahithophel, no? Bakit siya nagbigti? Kasi siya ay advisor ni Absalom sa ni David, no? Kasama si Hushai. Pareho silang counselor. Ito kasi si Ahithophel, meron siyang pinayo kay Absalom. Pero ang ginawa ni Absalom, kinuha rin niya yung payo ni Hushai at mas sinunod ni Absalom yung payo ni Hushai. So, dahil hindi nasunod yung payo ni Ahithophel, umuwi siya, tapos nagbili na siya sa kanyang mga kasamahan sa bahay, yung mga pag-aari niya, at nagbigti siya. Okay? Kasi, kaya niya ginawa yon dahil malalaman din pala ni Haring David na siya ay nagtaksil kay David kasi umano siya kay
Absalom, no? Kaya nung sinunod ni Absalom yung payo ni Hushai, nagbigti na lang siya. At ito nga si Judas, alam din natin ito'y nagbigti, no? Lahat ito ay mga suicide. Okay? Meron ding suicide na masasabi natin doon sa sa Book of Judges, itong si Samson, no? Pero itong nangyari sa kanya ay hindi sinful, no? Bakit? Ayan, bakit kaya hindi sinful, no? Sige, mamaya po. Kung aabot pa tayo doon sa mga question and answer. Pangalawa, kanina ay self-inflicted, ito naman ay help-assisted. Okay? Pag sinabi nating help-assisted, ito na yung sinasabi natin, yung iniwan ko pong tanong nung nakaraan, no? Ito bang euthanasia ay kasalanan? Yan. Kahapon, tinanong ko si Pastor Noel, nag-chat ako, naglakas loob akong i-chat siya, no? Pero itong tungkol dito sa euthanasia, hindi ko ito naitanong. Ang naitanong ko yung tungkol sa yung normality, no? Pero sabi dito, help-assisted, pag sinabi nating tayo ay humingi ng tulong o doon sa doktor o kaya sa mga may kakayahang gumawa nito, mga nurses, no? Para magdesisyon na putulin na ang iyong buhay. Okay, note. Merong distinction ang medically dying at saka yung salitang emotionally wanting to die. Pag sinabi nating medically dying, ito po ay may tulong ng mga doktor, ng mga nurses na nandoon para putulin na ang iyong buhay. Okay. Una, the sick needs medical care with the aim of restoring to normal health. Yan, to heal. Ang dapat nating makita rito, dapat nating tandaan, ang isang taong dumaranas na ng kahirapan dahil sa sakit, nabubuhay na lang siya dahil sa machine. Okay? Wala na siyang pag-asa talagang mabuhay. May taning o wala, pero may prospect talaga na wala na siyang pag-asa pang mabuhay. Hindi pa rin dapat gawin yung ang dapat pa rin gawin ng mga doktor ay pahabain pa hangga't maaari yung kanyang buhay, no? Ito sabi rito sa pangalawa, the dying needs palliative care. Yan. Sabi rito, palliative care is a specialized medical care that focuses on providing relief from pain and other symptoms of a serious illness. Yan. Trabaho ng mga doktor na bigyan siya ng pag-aaruga na kung saan yung sakit na dinadanas niya ay mapahupa sa pamamagitan siyempre ng mga gamot para hindi niya na maramdaman yung mga ganong klaseng sakit at mabawasan yung kanyang pag-iisip na sana kailan mo ba ako kukunin, Panginoon? Kailan ba ako makakapagpahinga sa aking nararamdamang ito? Yun, no? So, the dying needs palliative care to make a conclusion of their life. It is to allow them to die with dignity. Yan. Kailangan natin siyang hayaang mabuhay ng merong dignidad. This is to distinguish letting them die with actual killing. Yan. Mamatay sila sa kagagawan ng iba, pero hindi kagagawan niya. Yan. Pero, ito nga, meron tayong, merong mga, mamaya po, tutuloy natin yung pag-uusap tungkol doon. No? Ito, sabi nito, ito yung mga wrong reasons ng mga taong
gusto nang tapusin yung kanilang buhay sa pamamagitan ng help-assisted death. Letting die those who are still conscious, responsive, and not dying. Yan. Hayaan nang mamatay yung mga may malay pa, no? At nagre-respond pa sila, pero hindi pa sila namamatay. Yan. Ito kasi yung kanilang reason. Lifetime disabilities. Yan. Sanctity of life does not depend on normality. Yan. Sabi kasi nila na normal na sa buhay natin yan. Ito yung tinanong ko kay Pastor Noel, no? Kasi yung salitang normality, tinignan ko sa kasi sa dictionary, para bang ito, ano lang ito ng buhay, no? Yung normal na takbo ng buhay. Yung mga normal na nangyayari sa buhay. Nawala sa isip ko yung salitang normal at abnormal na pag-iisip, yung mga ganun. Yung pala, yung pala yun, no? Si Pastor Noel nasa nasa Lipa. Meron siyang ministry doon. At hapon pa nung natapos siya. Pero sinagot niya yung akin. Ito yung sagot niya, no? Sanctity of life is not based on normality. Pag sinabi nating sanctity of life, kasi ang buhay ng isang tao ay sagrado yan, no? Sa anong sense? Kasi lahat ng tao kasama ng mga bagay-bagay, Diyos ang nagbigay ng buhay na yan. Yan. Galing sa isang banal na Diyos, no? So, ang tao, ang sabi rito, sanctity of life is not based on normality. Is the answer given to those who believe in taking the life of a person, either by abortion or assisted suicide. Ito yung ating isinasagot doon sa mga taong naniniwala na pwede mong kunin ang buhay ng tao sa pamamagitan ng paglalaglag, at yung pagpapakamatay. The reason given is that the abnormal person will be alive of just plain misery and therefore without value. Yan. Iniisip kasi nila na yung taong dapat nang mamatay, yung mga taong wala namang halaga sa mundo, no? Halimbawa, yung mga taong mayroong yung pag-iisip, wala ka naman pakinabang sa mundo, kaya itinuturing kang of less value. Yan, no? Ikaw naman tao ka ng pag-alagala, lagi ka sa kulungan, o kaya may sakit ka naman talaga simula pa nung bata ka, ikaw meron ka ng sakit, hindi ka na pinakikinabangan, dapat ka nang mamatay. Yun. Pero hindi pala, no? Sabi rito, ang buhay ay sagrado. Yan, hindi natin dapat kunin ang buhay ng isang tao dahil siya ay mahirap at walang value. So it is an act of kindness if that person is not allowed to live, ayon sa kanila. Pagka hinayaan mo siyang mamatay, kindness pang maituturing pag ginawa mo yun. So mali yun, no? Sabi ni Pastor, but life is life, whether normal or abnormal. It is not for man to prejudge that the life will be miserable. Hindi natin malalaman o mahusga ng isang tao kung ang buhay ba niya ay miserable talaga, no? There have been many cases of abnormal people who achieve much. Yan, maraming mga taong merong mga depekto sa kanilang buhay, pero matataas yung kanilang mga narating. Ito nga, sabi rito, isa sa mga example niya ay si Ludwig Beethoven, isang di ba, yung musician. Merong ang isang nakalimutan ko yung pangalan nung pumasok lang sa isip ko. Meron siyang tinatawag na yung absolute pitch, pero bingi siya. No, nakalimutan ko yung pangalan ng musician kasama nila, Beethoven yun. Ito si Helen Keller, Fanny Crosby. Ito yung mga hindi normal na tao, no? Pero meron silang nagawa na malaki sa buhay. Okay? So hindi natin
wala sa atin yung karapatan para sabihin ang isang tao ay wala kang value, no? Diyos lang ang nakakaalam niyan. At alam niya kung ano yung gagawin niya doon sa mga tao na yun. Okay. Pangalawa, sa kanilang mga reason, extreme suffering. Yan, no? Yung sobrang paghihirap na. Pag ang isang tao ay sobra-sobra na yung sakit na nararamdaman niya, wala nang pwedeng magpagaling sa kanya, naghihintay na lang ng kamatayan, hindi niya na matagalan yung sakit, yung kanyang pagdurusa, parang si Job, no? Sige, pwede nang mamatay yun, no? Sa pamamagitan ng assisted suicide. Sabi rito, ang sagot doon ay suffering can have a ministerial purpose. Okay? Ang pagdurusa ng isang tao ay mayroong ministerial purpose. Halimbawa, kung kilala nyo si Vujicic, ano ba pangalan nun? Si Nick Vujicic. Putulang kamay, walang kamay yun, walang paa. Pero ginamit pa siya ng Panginoon para sa pangangaral. Nakakarating siya sa iba't ibang bansa. Kahit siya ay ganon, no? Si Justin Peters, nakatinta ko ng isa sa mga niyan, no? Naka-wheelchair lang 'yon. Putol yung maikli yata yung paa niya, no? Polio siya, di ba? Ayun, naka-attend pa ako ng isang, at kung marami siyang narating na mga bansa para lang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya hindi dahilan yung iyong mga pagdurusa, no? Para ikaw ay maging karapat-dapat doon sa dapat nang mawala sa mundo, no? Diyos ang nakakaalam kung ano yung gagawin niya sa iyo. At pinahintulot niya na mangyari sa iyo, di ba? Sabi rito sa James 5:11, narito tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. So alam natin yung suffering ni Job, ano? Alam natin yung pagdurusang sinapit niya, pero lahat yon ay kapahintulutan ng Panginoon. Sabi rito, pinakita rito yung gaano yung pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. Yung pala yung dahilan ng kanyang suffering. Okay, may time pa po ba tayo? Kasi baka lumamig yung ating luto na yata eh. Tuloy lang? Pwede na? Tuloy? Hindi, kasi pwede naman nating ituloy next Sunday naman eh. Okay na? Sige. So, sa susunod po siguro mga ilang na lang, no? Pero siguro dadami yung ating mga tanong tungkol dito, no? Ito pa po, meron tayong thought on suicide. Marami pa, no? At ano ba yung mga dapat nating gawin? At siguro po, tutuloy natin discussion natin sa susunod na linggo kasi yun pa rin naman yung topic na ating tatalakayin. So, siguro next lang tayo magtanong, para makapaghanda rin ako sa aking mga isasagot. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Salamat o Diyos sa kabutihan mo po sa bawat isa amin. Salamat po sa pag-aaral na ito, bahagi po ng aming pagpapakabanal na kalooban mo po sa bawat isa amin.
Tulungan mo po kami, Panginoon, na matalakay ang mga bagay na ito nang naaayon sa sinasabi ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isa ay patuloy na lumalim sa ganitong mga bagay upang kami magkaroon ng tamang desisyon dumating man sa buhay namin ang mga ganitong sitwasyon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa aming pakikinig. Tiyan mong ang kaluwalhatian ay maibalik namin sa iyo. Dinadalangin din po namin ang aming kakainin sa mga oras na ito, na iyong basbasan, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalusugan at kalakasan ng katawan sa pamamagitan ng mga pagkain ito na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga naghanda ng mga bagay nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.